So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal. Napapansin nyo ba? Ako napansin ko to simula nung nagsalita, itong si FPRRD, si former President Duterte, doon nga po sa Senate hearing, sa Blue Ribbon Committee, makikita nyo na parang merong tila bagang nagbago kay former President Duterte. Kumbaga, mas lalo siyang naging aggressive pa sa mga tumitira sa kanya. Kagaya kay Trillanes na dati si Trillanes, hindi niya naman yan sinasagot. Pansin nyo, si Trillanes, hindi niya yan sinasagot. Hindi niya pinapansin. Maybe itong si Panelo, tinitira niya si Trillanes. Itong si Sara, tinitira si Trillanes. Si Harry Roque, tinitira si Trillanes. Pero itong si Digong mga minamahal, hindi ko nakikitaan na tinitira niya si former Senator Antonio Trillanes. Parang unbothered king. Parang ganun yung, yung act ni former president. But then mga minamahal, after nung maisubmit, after maisumite yung transcript ni former Senator Antonio Trillanes doon nga po sa International Criminal Court, dahil alam naman natin na ang daming admittance na ginawa ni former President Duterte, abay, nanggagalaiti na siya sa galit kay Trillanes. Parang feeling ko nga mga minamahal, nagsisisi na itong si former President Duterte sa kanyang nangyaring confession patungkol nga po doon sa war on drugs, kung saan ang dami niyang admittance kagaya ng Davao Death Squad, 'di ba, na pumapatay ng mga criminal kuno. According sa sinabi niya ni former President Duterte, yung confession niya about sa pag-utos niya sa mga kapulisan na pumatay, 'di ba? Ang dami niyang admittance. Parang feeling ko mga minamahal, after ng Senate hearing na yun, parang biglang may kickback sa kanya. Alam niyo, yun yung parang may nag-reflash. Kumbaga sasabihin niya na, ano ba naman yan? Tangina, ba't ko ba sinabi yan? Actually, malaking saludo kay Senator Risa Hontiveros. Bakit? Kasi mga minamahal, si Senator Risa Hontiveros ang nakapag-trigger kay former President Duterte. Hindi si Dilima, hindi si Chel Jokno, hindi yung war on drugs family victims, kundi si Senator Risa Hontiveros yung nakapagpa-trigger sa kanya. Diba? Nung na-trigger itong si former President Duterte, ang dami niya nang inamin. Ang dami niya ng admittance. Kung kaya't mga minamahal, syempre, nanonood itong si Trillanes, hindi pwede na hindi ito makarating sa ICC kasi ang kailangan dito matibay na ebidensya para sa pagkaso ng crimes against humanity. So, ipinasa mga minamahal ni Trillanes yung transcript doon sa ICC. And then right after mga minamahal, ang dami ng sinabi ni former President Duterte dito kay former Senator Antonio Trillanes. Kagaya ng buang, bubo, tang-ina ka, ang babae, ang bunganga mo parang ano ng babae, 'di ba? Walang medal. Ang dami niyang sinabi, tapos meron pa siyang iniwang marka Sabi niya pa nga, kung ako lang yung presidente, nung nagkodita ka, patay ka na. Yan yung sabi niya kay Trillanes, kumbaga gigil na gigil. As in, nandoon yung galit, mga minamahal ni Kadigungan kay Trillanes. Paano ba naman hindi magagalit? May isinumiting transcript laban sa kanya mismo. 'Di ba? So, hindi din naman kasalanan ni Trillanes yun. Kasalanan mo yun kasi ang yabang mo, ang hambog mo. 'Di ba? To the point na kahit mga kasamahan mo, nilaglag mo pa. So, ngayon nga po mga minamahal, panoodin natin tong tirada ni former President Duterte dito kay Trillanes, lalo pat nung sinabi niya na wala ka naman daw nagawa sa bayan. Ha? Paano wala? Mamaya explain ko yan sa inyo. Ano wala? Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Wait lang mga minamahal Rinig ninyo, ano daw ang nagawa ni Trillanes sa Pilipinas? Pakinggan nyo Ano wala? Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Para kung magsalita ka ng hero. Okay. Narinig nyo? Okay. Let me say this for the first time. Expose natin yung mga nagawa ni Trillanes dito sa ating bayan. Wait lang, hindi pa tapos yung video mga minamahal
Ano ba yung nagawa ni Trillanes? Mga minamahal, totoo. Nagkudita si Trillanes laban sa korap na administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Totoo na nagkudita siya kasi hindi niya nakayanan ang pagiging korap ni GMA. Pangalawa, nag-backdoor. Diba, alam niyo yun? Backdoor meeting. Itong si Trillanes, pero ang pinalabas nila, si Trillanes ang nagbenta ng West Philippine Sea. Hindi. Nag-backdoor channel negotiation itong si Trillanes para isettle yung mga issue. Dahil yung China, mga minamahal, gustong sakupin ang ating bayan. Si Pinoy kasi nakikipaglaban, nagkaroon ng standoff between China and the Philippines. Kasi pumasok na po yung China sa bakuran natin. Nahuli ni Pinoy, mga minamahal. Ang gusto mangyari ni Pinoy, ikulong yung mga Chinese na yon na pumasok sa ating bayan. Ang nangyari, yung mga Chino na yon nagkampihan, pinalibutan nila, mga minamahal, ng 100 barko mahigit yung West Philippine Sea. And then, ang ginawa ni Trillanes, mga minamahal, kinausap niya. Nagkaroon ng backdoor channel negotiation para magkaroon ng peace at itinaboy yung mga barkong nandoon. Naging successful ba? Yes. Yun yung totoong usapan doon. Hindi binenta. Dahil kung binenta, dapat nagtayo na yan sila dyan ng base. Sasabihin, oy, binenta niya na yung Trillanes sa amin, pero paano makakapagbenta ang isang senador lamang? Di ba? Oh. At saka kaibigan ni former President Duterte si Xi Jinping. Bakit hindi niya tanungin? Alright. Yun yung totoo doon, mga minamahal. Pangatlo, maganda yung nagawa ni Trillanes sa frigate deal. In-expose niya, mga minamahal, yung frigate deal ni former President Duterte na kasabwat si Bongo, bumibili ng mga sira-sirang gamit. Oh, ano pa? Yung plunder na isinampang kaso ni former Senator Trillanes kila Duterte. Kasi pera ng taong bayan yon. Yung pakikipaglaban niya sa drug smuggling sa anak ni Duterte na si Polong. Yung pag-expose niya ng 6 billion. Yung pagluluto ng shabu. O pang-anim, yung ICC. Madaming ginawa sa bayan si Trillanes. Hindi nga lang nila na-appreciate kasi kontra sila. Alright? Yun yung totoo dyan. Kaya kung tatanungin mo, ano yung nagawa ni Trillanes? Marami. Sobrang daming nagawa ni Trillanes. Alright, continue. What have you contributed to this country? Ngayon, sabi ni Trillanes, may draft yung sa sarili yung statement mo na may draft na daw na sabi sa ICC. Anong reaction natin? Alam mo kung ano wala kayo ni Trillanes sa bakla na yan. Bakla? Wala ginawa na kung hindi magdaldal. Kung kayong hindi ko nga sinasagot Hindi niya sinasagot, mga minamahal. Kasi ngayon, na-triggered siya. Totoo na hindi niya sinasagot noon si Trillanes. Ngayon lang siya na-trigger. Diba? Kaya niya sinagot kasi pinasa na nga ni Trillanes yung transcript doon sa International Criminal Court. Na-trigger na siya. Kaya yan. Katulad ng na-trigger siya kay Rizal Ontiveros, napaamin siya. Ngayon naman na-triggered siya kay Trillanes. Kaya ngayon, tinatawag niyang bakla. Buang. Kaya, madami pa. Tangina, ang dami niyang tawag. Parang, ano daw ng babae yung bibig. Alright. Hindi ko sasagutin yung buuan. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bubo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulor. Kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng butang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang kulot na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa
Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na ito, matagal ng... Rinig nyo? Oh. Galit na galit siya. Kung ako yung naging presidente, nung nagtatagyan ng kodita, patay na yan. Buang yan. Wala naman yung medal. Ba't nakapasa yan sa PMA? Galit na galit siya. Ang dami niya ng hanas kay Trillanes. Alright. Kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mayroon kay Nograles, ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, kay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero ito na ito, bakit nakasali na, sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayad na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Trillanes, wag mong itigil. Wag kang tumahimik. Kailangan namin ng boses na katulad mo. Wag mong itigil yung pag-expose kay former President Duterte. Yan yung talagang susuportahan ka namin. Hindi magbabago yan. Expose mo nang expose yung katang-inahan ni former President Duterte. Susuportahan ka namin. We need to find the truth and we need justice. We are seeking for the justice. So, we need you, Trillanes. We need your help. Please expose the former president sa kanyang mga kabalahuraan na ginawa sa ating bayan. And I know na natitrigger na siya sa'yo. I-continue mo lang yan para madami pang masabi itong si Kadigungan. Alright, continue. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke. Kala mo na sundalo ang wala. Ano ito tradisyon niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang hero? What have you contributed to this country? May inhatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na ihatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Manila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag gusto ko ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita babuhin. Talagang babuhin, talagang babuhin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmate ko sa PMA pati yung sundalo. Doon ko sinabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ukol na ito. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong ito. Buang-buang. Oh, see? Ano sabi? Ang hindi ko lang alam, natuli ba itong gagong to? Uy, Trillanes. Natatawa talaga ako dito kay Duterte, no? Hindi ako natatawa sa ano kasi seryosong issue to. Natatawa ako dahil natitrigger siya kay Trillanes. Alright? Kita ninyo? Oh, pupunta daw siya sa Caloocan, bababuyin niya daw si Trillanes, dadalhin niya daw yung mga PMA classmate ni Trillanes, magsasalita doon, bababuyin daw nila itong si Trillanes. Ang dami nilang hanash. Ang dami nilang sinasabi tungkol kay Trillanes. Well, let's see. Kung babuyin mo man si Trillanes, well, let's see. Tingnan natin, baka yung mga Caloocan pa mismo, batuhin ka ng kamatis. Pag ganyan yung ginawa mo, madaming nagmamahal kay Trillanes, hindi mo lang alam.
kadigungan. Ikaw nga, binato ka nga ng kamatis ng mga, ng mga health workers nung panahon mo dahil hindi mo ni-release yung pera ng taong bayan. Diba? Alright. So, yun po, mga minamahal. I think, there's a little bit of, hindi naman little bit, I think, lahat ng sinabi ni former President Duterte is merong aftershock. Parang nandoon yung regret ni former President Duterte sa kanyang mga sinasabi dito kay Trillanes, so that dito sa doon sa confession niya, sa extrajudicial's confession. I think, mga minamahal, dahil napasa na nga ni Trillanes yung transcript doon sa International Criminal Court, that is the reason why kung bakit galit na galit, gustong manakit, talagang hindi na natin maipinta yung mukha ni former President Duterte, kaya ito ngayon. Diba? Kanya-kanya, ang dami-daming mga paninira patungkol kay Trillanes. Alright? So, yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.